You just landed your first ever client. How does that feel in the moment nung na-sign mo yung client na yun? Yung una coach, sabi ko, hindi ako makapaniwala na naland ko to kasi sabi ko, I don't have any background experience in freelance. Sa loob ng Colony community, ano yung specifically naging helpful sa'yo doon? Was it the accountability partners? Was it the Q&A calls? Was it the courses? Ano yung pinaka nag-stand out? Nag-stand out sa akin coach is Anong one piece of advice mo to anyone who's listening to this na gusto magkaroon ng first client? Ano yung gagawin nila? sa mga baguhan or sa mga gustong matry itong JHL automation, advice ko sa inyo. Ayun nga palagi sinasabi ni coach, nag-aaral ka nga pero hindi mo siya kino-convert into action, walang mangyayari sa inyo. Ang masasabi ko, convert your knowledge into action. Alright, Jeffrey, good evening. I appreciate you taking this interview, taking this call, and yeah, how are you? Kamusta? Kamusta itong evening na to for you? Hi coach, okay naman. Bale, galing lang ako sa labas kanina kaya na-late ako medyo dito ngayon. Yeah, understandable. Let's get down to the questions kasi na-mention mo sa akin ngayon lang meron ka pang client call in like 30 minutes, right? So, napaka-busy mo na no? Meron ka ng mga potential clients bigla. So, anyway, so let's start with your big win. Itong nakasign ka ng client the past couple of weeks. You just landed your first ever client. How does that feel in the moment nung na-sign mo yung client na yun? Ano yung nararamdaman mo nung times na yun? Yung una coach, sabi ko, hindi ako makapaniwala na naland ko to kasi sabi ko, I don't have any background experience in freelance kasi sabi ko, I don't have gamay yung pakikipag-usap sa mga US client or mga ibang lahi. Nung una nga sabi ko parang naiiyak ako coach na nung nakasign ka ng client, medyo emotional ka? medyo emotional talaga ako nun. Yan yung naramdaman ko coach. Tapos at the same time I'm also nervous. Ninervyos ako noon kasi parang hindi pa ako ready na gawin yung sistema na pinopost ko sa kanya. Pero ayun nga at the end na gawa ko naman kahit sa una may mga error kasi yun nga first time ko pero nagawa ko naman flawless na i-deliver ko sa kanya ng maayos after that. Nice. And now paying client na siya sa'yo, right? Yes, coach. Hinihintay ko na lang din yung final na niya, bayad. There we go. So, I want you to be honest. Did you expect it to be that fast na magkakaroon ka kagad na itong freelancing client? Hindi, coach. Hindi ko rin nakasahan yun kasi sabi ko, ina-expect ko sa sarili ko, 1 to 3 months. Yeah. 1 to 3 months. Sabi ko, 1 to 3 months. I will focus on this outreaching, sabi ko. Walang mababang porsyento lang na mag-reply yung mga in-outreach ko sa mga social media kasi yung ko nun 1 to 3 months nga. Nung pakatapos ko nung course mo, hindi nga coach habang nag-aaral ako ng mga free courses, nag-apply na ako nun. Ganun ako confident, sabi ko, kaya ko to, sabi ko. So nag-send out ka na talaga ng application habang inaaral. Wow. Nung doon na ako sa part sa coach sa free course na anong mission niya yung sabi mo mag-outreach, sumali sa group, Facebook group. Ginawa ko agad yun. Tapos yun, nag-introduction ako sa mga Facebook group, kung ano yung mga pain points nila, pinagpo-post ko lahat sa roofing, real estate, cleaning, company, sa mga agency, pumasok ako. Ayun nga. Kahit hindi mo pa entirely sure kung ano yung gagawin mo, nag-take action ka lang, Oo, coach. Kasi, parang nagigets ko na yung sinasabi mo dun sa sa automation. Kasi nung pag-search ko sa TikTok, ang dami naman lumabas. Tapos nag-focus ako dun sa course mo. Ayun. Kaya siguro blessings na yun, coach. Hindi ko masasabing lucky na may nag-reply sa akin. Goods. Alright. So, syempre, yung mga nanonood nito, they are wondering, sino ka ba? And out of nowhere, nagsasagot tayo ng questions. Would you like to introduce yourself and maybe a short background of yours since time hectic tayo? Go ahead. Bale, ako pala si Jeffrey Fideris. Galing akong taga Bicol ako. Tutubong Bicol ako. Pero nasa Cavite ako ngayon. I'm residing here in Cavite for goods.
Bale, my past experience was in sales. Pinoy lang din yung mga customer ko. Client ko. Bale, hindi siya call, lang din. And then, when did you had that transition from sales? Tinry mo tong freelancing. Was it like a month ago, 2 months ago, or? 1 month ago, coach. Bale, 1 month ago lang. I mean, no. March. Nung March. Nung March this year. So like several months na rin pala. March. And then finally, nagkaroon ka na ng paying client. Bale, I'm 27 years old and my nickname is Elad. Kasi yun yung tawag sa akin sa mga nakapaligid sa akin. Mama ko tapos papa ko, mga kaibigan ko. There you go. And alright. I'd like to ask you kasi initially na-invite kita sa ganitong interview because ang pinaka nakaka-capture ng attention ko is yung naging strategy mo in acquiring this first client of yours. So let's talk about that. Alam ko yun yung pinaka-interesting part for the audience na manonood neto. Yeah, walk us through sa kung paano mo na-acquire si Jim as your client. So bali, coach. So ayun nga, yung first step nang ginawa ko in the first week, lahat ng mga niche na binigay sa akin ng ChatGPT na pwede kong i-apply sa DHL system, sinalian ko yon. Bali, sinerch ko yung sa Facebook. So, mga Facebook groups, sinalian mo. Sali ako sa mga Facebook groups, yung real estate, cleaning service, law firm, tapos sa sa car wash business, tapos madami pang iba. Lahat sinalian in group. Tapos, yun nga, sinabi mo sa strategy mo, ginawa ko. The first step is introduction. Yung introduction na yun, may kasaling post na kung ano yung mga pain points na raranasan ng mga business owner sa isang niche. Halimbawa, yung sa real estate, ay yun nga, yung sa gym consultant, mga gym consultant, kung ano yung mga pain points nila. Nag-post ka dun sa group na yun na nag-a-ask ka ng pain points ng mga gym owners tsaka mga coach. Bale, ito. Yung sa example. Are you gonna share your screen? Yes, coach. Right, go ahead. Bale, ito siya, coach. Alright. Dito ko siya nakuha. Katulad nito. Itong na to, Facebook group, Facebook post ko na to. Sabi ko, gym owners, when a new lead comes in asking about membership, how long does it take from the first inquiry to getting them in for a trial? Is the delay causing you to lose potential members? Tapos, after that, mga ilang oras ata, coach, may nag-add friends sa akin. Siya mismo yung nag-add friends sa akin, coach. Jim. Yun nga, si Jim. Tapos, yun nga, pagkatapos na nakita ko na na gym consultant siya. Ang nangyari, pag-add friend niya sa akin, in-stalk ko agad siya. Tapos may may website, tapos tinignan ko yung mga Facebook post niya, which is ang ginagawa niya mga manual post pa rin, mga AI generated post, mga pictures, sabi ko. Tapos binisit ko rin yung yung landing page niya, which is it's so outdated. Coach, parang yung parang sinauna pa nga, coach. Parang 2013 pa siya na build or 2010, right? Di, coach, parang 90s nga sabi ko. Ang lala pala nun. Oo, bali yung loadings, pag-load yung pag-load ng landing page niya, ang tagal talaga. Tapos yun yung una kong nakita. Super tapos outdated. Tapos yun nga, coach, nag-outreach na ako sa kanya kasi alam ko yung mga problemang na experience. Yeah. Ayun yung sinabi ko. Gusto ko tong sorry to cut you off. Gusto ko tong approach mo. So for everyone na nakikinig nito, basically yung approach mo, ang ganda pala talaga. Because nag-start ka with addressing kung sino yung target mo, gym owners, as you can see dyan sa post, gym owners. And then, you didn't offer a feature or you didn't offer to solve a problem. You talked as if you're trying to relate to them. You're talking as if gym owner ka rin. And so you're talking na parang kayo on the same side of the table. You're saying na when a new lead comes in asking about a membership, how long does it take from their first inquiry to getting them in for a free trial? Is the delay causing you to lose potential members? And it should spark conversations from there.
And later on, since I can assume na parang kung gagawin mo to ng maraming beses, I can assume na yung conversation na yun later on magta-turn into building a trust sa isa't isa until later on you can solve that problem for them. And yeah, this is a unique approach and ang astig. Ang astig ng way na pinost mo siya. Actually coach, yung naging client ko ngayon, hindi siya yung pinakauna kong in-outreach. Bale, yeah. Nasa 1 to 3% lang yung response na nakuha ko sa lahat ng mga in-outreach ko. Pero hindi ako sumuko. No? Nag-start ako mag-outreach, July pa ako. Tapos hanggang November, ginawa ko yun. Pinag-isa-isa ko yun. Naghanap pa rin ako sa OLJ hanggang ako switch ako between ano yung magandang tools na gagamitin para mapabilis yung mapabilis yung outreach ko dito. Meron yung approach ko nga gumamit pa ako ng N8N automated na yung sa LinkedIn. Yeah. Mag-scraping ka coach. Yun yung ginawa ko. Tapos okay. After nun, balik tayo kay Jim. Pagka-outreach ko, after a minute, nag-reply siya kaagad. Ayun, nag-hop on a call kami. Sinabi ko yung mga... Wait. Before we move forward dyan, I'd like you to share ano yung naging approach mo when it comes to reaching out to him. Naalala ko pa kung ano yung message mo, but I want you to, walk us through sa kung ano yung sinabi mo dun and ano yung parang naging soft sell mo. You can remember yung calculators ginamit mo, right? Dun sa messaging. So walk us through that. Go ahead. Yung calculators na yun, hindi ko inaasahan na nag-i-exist pala yun. Bale, binisit ko yung The Colony, sabi ko, parang may bagong post si Coach Matthew. Sabi ko, ayun, nakita ko na yung pinost mo na snapshot, yung isa snapshot, tapos Coach. Kinuha ko yung HTML nun, tapos yung code. Bale, nilagay ko yun sa sa funnel. Sabi ko, hindi ko siya i-try sa sa funnel. Sabi ko, malakas na panghatak. Magnet yun. Tapos, ayun, yun nga, nilagay ko na. Sorry, before you proceed, for everyone's context, yung kinuha nga is yung client magnet calculators. Those are basically lead magnets. And then, kinuha niya yun sa Colony community. Nilagay niya sarili niyang funnel. And then, dun sa outreach message mo, nilagay mo dun, if I can remember it correctly, nilagay mo dun na you can visit my website. You can try out the calculators just so makikita niya yung value ng services mo, right? Ginamit niya talaga yung coach. Tapos nung nag-hapon ng call kami, sinabi niya sa akin na tinry niya talaga yung calculator niya. Sinabi niya talaga na tinry niya. Ano sabi niya? Sa una, ako nagtanong, sabi ko, Jim, have you tried my calculator yet? Tapos sabi niya, oo daw, tinry niya yung calculator ko kasi alam niya sa sarili niya na marami talaga siyang nami-miss call kasi busy siyang tao, coach. Madami siyang Hindi lang gym consultancy, hindi lang siya consultant. Bale, gym owner din siya. Madami siya client. Bale, kapag nasa meeting daw siya, hindi niya masagot yung mga potential na missed calls. Yun. Tapos, yung sa CRM niya, magulo. Hindi niya matrack kung sino na yung... Well, anyway, sorry to cut you short, bro, kasi time hectic tayo. Let's cut to the chase. Paano mo ngayon assign si Jim? Ano ngayon yung parang naging strategy mo dun sa discovery call nyo? Ano yung naging offer mo? How did you encourage him to work with you? Yung pinakauna, coach. Nangyari. Bago ko na-close to coach, nakalimang call. Kasi hindi pa siya confident na baka, scamin lang ako neto. Sabi, parang nagdadalawang isip pa talaga siya. Nakalimang call kami, mga 5 araw bago ko siya na kumbinse. Tapos sabi ko, habang hindi ko pa na-close ng client, gagawa ako ng proposal format. Kasi sabi ko, hindi pwedeng para-bara lang to, sabi ko, kasi huge client kasi matanda na, maraming experience. Hindi to basta-basta. Iti-treat ko to as a big win kasi nga, yun yung pinaka-first client ko. Una, sa outreach namin ay sa closing na, sinabi ko ulit yung mga pain points niya, tapos gumawa din ako ng analysis yung mga estimated na nawawala sa kanya.
Yung ano na yung analysis na yun, ginawa ko siyang, kinonvert ko yung pain point niya into numbers. Yung yung pain point niya, kinonvert ko siya sa numbers na nawawala sa kanya. Sabihin Yeah. natin yung sinabi, ito yung Potential 10,000, revenue na lost, kumbaga. $5,000 $5,000 every week yung nawawala sa kanya. Yun yung Approximately. coach, Yeah. yun yung pinaka average na nawawala sa kanya. Tapos madami coach, inano ko yung niya yung mga pain point. Tapos, so dun sa call na yun, showcase mo yung pain point and then tapos, you were talking as if numbers. you were talking as if kaya mong isolve yun for him. Coach. Tapos binigay ko sa kanya lahat ng kaya kong gawin sa sa business niya. Did you offer to do it for free or alam niyang may charge na? For first, sa initial talaga coach, for free talaga. Kasi sabi ko sa kanya, testimonial lang yung yung habol mo. hihingi ko. Oo coach, kasi malaking bagay yung testimonial lalo na kapag nagsisimula ka pa lang. Tapos, yun yung pangalawa, yung kino-convert ko yung pain point niya sa numbers na nawawala sa kanya, yung pera nga. Yeah. Tapos, nag-offer na ako ng solution nun pagkatapos. Which is, sabi niya, natutuwa siya sa mga lahat ng steps na ginagawa ko. Yeah. Hindi siya magulo, hindi magulo yung paka-present ko sa kanya. Which is, natuwa siya. Tapos, yung pangatlo, solution na yung pre-provide ko. Ginawa kong bullet points para mas madaling bullet points kung paano mo i-solve yung problems niya. Coach, binullet point ko talaga para mas maintindihan niya. Yeah. Kada isa pa tapos and then you offered to do it for free. Coach. And then you offered to do it for free for at least like coach. 2 weeks or a month or in-offer mong i-build yun ng gagawin mo siya ng free hanggang matapos tapos walang timeline. Ganun coach. Bali after na nag-reach kami ng agreement, it was changed na magbabayad daw siya ng isang down payment. Tapos kasi sabi niya happy daw siya sa resulta na ginawa ko. There you go. Tapos ang nangyari, nagbago ulit yung yung isip niya na gagawin niya ang gagawin niya, ipo-full paid niya yung service na ginawa ko. Imbis na yung down payment, yung 14K na yon, nabigla ako. Hindi pa pala yun yung hindi pa full payment yun. Hindi pa full. So nag-down payment siya ng nasa 14K. Sabi ko, 14K? Yan? Akala ko full paid na. Sabi ko, okay na to. For start-up, malaki na yun kasi sure. Tapos, yun na nga. Ang ginarantid ko sa kanya, yung sa system, hindi magpo-fault yan kasi naka-architect talaga siya sa coach. Yeah, pagpo-focusan mo talaga siya, right? Sa DHL, kaya... And then from here, happy naman siya so far up to this point, right? Up to this point, he is happy, coach. Yeah. Okay, bro, I hate to cut you short. We're running out of time. I have like last 2 questions sa'yo. Siguro bilisan na lang natin. Question 1 is, how did the Colony community help you out with this journey of yours? Ang laki, coach. I will forever be grateful sa naging nasalihan kong community. Itong The Colony na to. Siguro nasa pa lang yun? 5,000 members pa lang. 3,000 members. Tapos sabi ko, mga ilang araw, 5K? Nag-post pa ako nun. Sabi ko, happy 5K members sa Colony. Tapos, yun, malaking ambag yung yung nagawa sa akin ni The Colony. Parang from the bottom, ito ako eh. Talagang hanggang makakuha ka ng client. No? Hindi na nakikita. Ayan ganun lumampas ka. Kasi ini-expect ko, hindi ko siya kakayanin. Pero nung nakita ko yung yung courses na ginawa mo sa community, coach. Parang spoon feeding na yung ginawa mo, coach. Hindi libre pa lang yan, ha. Paano pa yung mga may paid? 'Di ba? May coach, may paid ka pa. Yeah. Mas sulit 'yun. Parang ibibigay na sa iyo yung client na 'yun, no? Sure. Isipin mo, hindi pa siya paid. Yun pa nga yung fun part dun eh. Everything's for free. And nakaabot ka sa point na yan na nakakuha ka ng paying client of yours. I wanted to ask, sa loob ng Colony community, ano yung
specifically naging, yung pinaka naging helpful sa'yo doon? Was it the accountability partners? Was it the Q&A calls? Was it the courses? Ano yung pinaka nag-stand out? Nag-stand out sa akin, coach, is the courses. Tapos sa mga content mo sa TikTok, coach, yung convert your knowledge into action. Sabi nga, sabi mo nga, walang kwenta yung knowledge kung hindi mo i-convert into action. Yun yung lagi ko pro tip, di ba? Sinasabi ko, take action talaga. Yun talagang nakita na sa course mo. Ayun yung palaging naririnig ko sa sinasabi ko. Habang nagtitake ako ng course na to. Pag kukuha na ako ng client. Yes. I will confidently na kukuha ako ng client kahit di pa habang nag-aaral ako. Kasi I won't waste time. Sure. That's awesome to hear, bro. Last question para makapag-end call na tayo. You have this next call with you na discovery call. Anong one piece of advice mo to anyone who's listening to this na gusto magkaroon ng first client? Ano yung gagawin nila? Sa mga baguhan or sa mga gustong matry itong JHL automation, advice ko sa inyo. Ayun nga palaging sinasabi ni coach, nag-aaral ka nga pero hindi mo siya kino-convert into action. Walang mangyayari sa inyo. Ang masasabi ko, convert your knowledge into action. Yun lang, coach. It all boils down to that. Right? Yes. All right, Jeffrey, thank you so much for taking this interview kahit pa may discovery call ka. I think right now na yun. Thank you so much.